Ama namin, nandoon ka sa kataas-taasan ng langit. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito na kami po ay makapagpuri sa iyong mahal na pangalan sa midweek prayer dito sa camp meeting. Tulungan niyo po kami, Ama, na kami po ay mag-aral sa iyong salita. Magbahagian sa mga salita ninyo na aming dapat malaman. Tulungan ang bawat isa na sila po ay magkaunawa, kagaya rin sa amin, at makapagpaliwanag din ang bawat isa sang ayon sa iyong kalooban. Sapagkat po, ikaw lang po, Ama, ang nagbibigay sa amin ng kaalaman sa pamagitan ng iyong banal na salita. Tulungan ang bawat isa. Lahat kami dito ay magkaroon ng pag-unawa sa mapayapang paraan. Pag-usapan namin itong mga bagay na ito upang kami po ay makaalam sa mga bagay na matagal na aking nalaman at hindi ko naibahagi sa mga. Ngayon, pagkakataon na ito, na malaman namin ito, upang ang bawat isa sa amin ay makapag-decide ang ayon sa iyong mga salita at ang ayon sa inyong ibibigay sa amin sa pamagitan ng banal. Salamat po, Ama. Ang lahat na ito, ipagpatawad niyo po ang aming mga kakulangan, kahinaan. Aming ipagtiwala ang lahat sa pangalan po ng aming mahal at tagapagligtas, Panginoong Hesus. Amen. Mahirap po. Tatakbo. Wala lang dito ko rin. Hello? Ngayon mga kapatid, talakayin natin itong question number 1, the tree of life. Ito po mga kapatid, alam na po natin ang Bible. Ang nakasulat, itong mga bagay nito, itong lahat, ay under sa the 3 angels message of Revelation 14, 6 hanggang 12. Ilalim siya. Ito ang Revelation 14 at saka yung tinatawag 2 Corinthians po 6:14 to 18. Kaya po ngayon mga kapatid, umpisahan ko na lang magbasa at ako po ay magtatanong sa inyo kung ano ang inyong pangunawa sa bagay na ito. At narinig na ba ito ninyo mga kapatid sa mga turo sa ating mga kapatiran din? Siguro mas maganda ang kanilang delivery itong sa akin mga kapatid ay balik ito sa tinatawag na dating daan, dati pang mga paraan. Ngayon, kasi wala akong laptop, hindi ko kagaya kanila. Ikapresentar ko dyan, napakaganda sana. Pero ito, atin ito, kung mayroon kayong kaalaman, atin itong pag-usapan, itong tatlo na ito, controversial yan. Ang controversial mga kapatid, yung pangalawang tanong. Itong number 1 nga question mga kapatid. Wala na, kinuha na nila. Itong pangalawang tanong, ito ang pinaka-controversial na question. Number 1, what is the tree of life? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa tree? Ibig sabihin, sa tree plant. Atin mo nang basahin ito, magbasa mo na ako, pero ito, mahina ako magbasa, pero okay lang. Unawain lang ninyo mga kapatid ang aking English kasi alam naman ninyo, hindi pareho ang ating pinag-aralan
sa paaralan ng sanglibutan. Okay lang po yan. Kaya dito po, ang nakahiling dito po sa Spirit of Prophecy Library Volume 8, siguro hindi pa niyo na-meet itong aklat nito, sa page 531, the tree of life and the tree of knowledge. Ipaliwanag ito mamaya, ano na pagkahaba ito. And the Lord God planted the garden eastward in Eden. And there he put a man whom he had formed, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good food. Kaya nga rin sa atin ngayon na may mga good food, mayroong mga pagkain na hindi natin matawag na mabuti. Ang tao na ang magpili doon. Mayroon na tayong free of choice. Kasi ganito man talaga ang batas ng Panginoon, free of choice. But not, ang kanyang payo, huwag yung bagay na yan. May presa tayo, so pinayuhan tayo, huwag. Dati dito, sabi dito, the tree of life also in the midst of the garden. Ayon sa nakasulat ito sa Genesis 3. And the tree of knowledge of good and evil. O nandoon ang dalawang kahoy, mga kapatid. Ang the tree of knowledge, 100% sa Panginoon. The tree of life, 50% good, 50% bad. Evil. Kaya hindi gusto ng Panginoon ang mga tao na ginawa niya katulad sa atin, huwag tayong kumain sa tree of knowledge. Bakit? May kalahati good and evil. Sa ating karawan, natawag ito ngayon, Laodicea na kalagayan. Kasi ang Laodicea, kalahati good, kalahati din evil. Kaya hindi matanggap ng Panginoon yung tinatawag Laodicea. Bakit? Dalawang amo. Makapaglingkod ba tayo? Ay ba? Sa Mateo, makapaglingkod ba tayo sa dalawang amo? Yan ba ang nakuhan mo doon? Na-pick up mo doon sa 531? Iba to? Ano po page? Ano pong book? SOP. 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 Volume 8. Ayo. 8 SPR. Spirit of Prophecy, Library, Volume 8, Ellen G. White. Na? Page, kung nandyan mga kung nakuha mo yan, dito sa 531. Sa 531 po. Ito. Hanapin mo. Sabi nito mga kapatid, patuloy tayo kapag maubusan tayo ng oras. It was not the will of God that the sinless pair should know good to evil. He had freely given him the good and had withheld the evil. But contrary to his command, they ate the forbidden tree. The disobedience to God's express command. Diba? Nababasa ninyo dyan. Maganda. Maganda nga kayong magbasa. Kung malakas kayong magbasa, magpakinig na lang ako. Mas maganda pa. Sabi dito, sa sinabi, the disobedience to God, ano daw? Express command. Di ba may turo ang Panginoon? Express command. Sabi dito, open
the floodgates of woe upon our world. The tree of knowledge had been made a test of their obedience and their love to God. Ito pala mga kapatid, yung binigay ng Panginoon ng tree of knowledge, hindi ibig sabihin na masama siya kakahoy. Pero, hindi makakasira sa kanilang kalusugan. Pero, makakasira sa kanilang spiritual. Makita sila na sila ay disobedient. Tulad sa atin ngayon, mayroong batas ng Panginoon at hindi natin sinusunod. Disobedience din tayo. Kagaya sa ating unang mga magulang. Filled with enmity against God, Satan lurked in the forbidden tree, making it the field for carrying out his plan to ruin the human race. Appearing to the tree to eat in the form of serpent. Siya pala yun. Hindi pala yung ang as kundi kinuha lang niya ang image ng ahas, si Satan pala yun. Siya po ang tinatawag dito sa Spirit of Prophecy, the principal teacher of the tree of knowledge. Siya man yung una talaga. And the woman said unto, na medyo na laugh sa'yo, no? Basahin natin balik. He shall not eat of every tree of the garden. And the woman said unto the serpent, we may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. Unang sabi, huwag kang kumain. Pangalawang utos, sabi niya, shall ye touch it, lest ye die. Diba? For God doth know. Sabi naman ni Satan, sumagot Satan, for God doth know that in the day ye eat, knowing good and evil. Ayaw ng Panginoon na sila po ay magkakilala sa mabuti at masama sapagkat ito ay hindi magdulot sa kanila ng kabutihan. Ito. For God that, sabi ito. Sana ko nagbasa na. By partaking of this tree, he declared he would attain to the more exalted sphere of existence. And, medyo malabo-labo man din po niya, aklas na. Enter the broader field of knowledge. He himself had eaten of the forbidden fruits and as a result had acquired the power of speech. He insinuated that the Lord jealously desired to withhold it from them, lest they should be exalted to equality with himself. Ayaw pala, sabi ni Satan, ito ang malaking buwan ni Satan, na ayaw niya kayong pagkainin niyang kahoy na yan sapagkat ayaw ng Panginoon na ikaw ay maging kagaya sa kanila. Ayun ang kanyang panunukso sa kanila. Patuloy tayo. Basahin ninyo dyan malakas. Medyo mas madali. Satan. He said, it was Jesus. Ayun. Sa baba. Sige po. Satan claimed po. Sige po. Satan claimed to have received great good by eating of the forbidden fruit, but he did not let it appear
that by transgression he has become an outcast from heaven. He concealed his own misery in order to draw others. into the same condition. O, sa GCB nagkasulat yun. Kasi itong aklat na ito, alamin natin mga kapatid, I sermon this is the wife while she is living. Itong lahat na ito, kaya ako mga kapatid nagbasa lang, sapagkat isipin ninyo na ito ngayon ay si Sister White na ang nagsasalita sa inyo. Parang hindi na kayo mag-question sa akin. Ha? Kasi binasa ko lang. Wala akong sariling kaisipan dito. Ngayon, patuloy natin sa susunod. Satan is still doing. Satan is still doing. Sige, basahin. Satan is still doing the same work begun in the Garden of Eden. He is working vigilantly of men by accidents, assertion as work against God. He is working against God's effort to restore the moral image of man. By every species of deception, he is endeavoring he that stands and disobedient by the leading him to believe that he is entering a wonderful field of knowledge, but deception. Tuloy lang po. Okay, patuloy pa. Hanggang dito tayo sa ano ang lusot dito sa dulo. Sige po, pagpatuloy niyo po kasi mabilis kayong magbasa. Kasi ako po, mahina po. Oh. Related with his idea of progression, man is sitting by his feet in the path of the leads that degradation and death. Satan, in a deception grab, still locked in the tree of knowledge, the word of God spoken in creation. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Come sounding along the line of trees. They are Reading. upon whom the ends are gone. Now, therefore, Fear the Lord and serve him in the sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you, and serve the Lord. the Lord is the Father. Bakit ba ang Father? Ginamit dito ang salita ni Joshua. If evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Ay pagpatuloy natin. Ang sabi dito, the Garden of Eden was not only Adam's dwelling. Ano daw? Ano daw ang sunod? Sinasabi niya dito? But his schoolroom. Ibig sabihin pala, ginawa ng Panginoon doon, schoolroom ni Eden and Eve, the tree of life, ang ipaturo ng Panginoon. Pero saan sila natuto? Kumain sila, naglabag sila sa Panginoon. Saan sila napunta? Saan sila napunta? On the school of the earth today, two trees are planted. The tree of life, which bear the fruits of the true education. Dito na, lalaman natin, education ha. The true education, the tree of knowledge, yielding the fruits of the science, falsely so-called. Ngayon, ang tanong, ano ang sa pagkilala natin ang tree of knowledge? Pwede ninyong sagutin kung mayroon kayong kaalaman. Ano yung tree of knowledge sa atin ngayon ng karawan? Sabat, isa ba? Yung John 5:39, anong sinabi? Hindi kasi magitawan. Malaglag. 5:39. Ano sinabi sa John 5:39?
The scripture, Sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon na meron kayong buhay na walang hanggan at ito ang nagpapatuto sa akin. kaya nga, bakit nag-search tayo? Saan tayo nag-search? Sa kasulatan. Revelation 1:3. Ano pang sinabi? Revelation 1:3. Mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. Ayun. Salita ng Diyos ang ibig sabihin sa tree of life. Dito sa Isaiah, nagsabi ang Panginoon sa Isaiah 8:20, to the law, Sa kautusan at sa patutuo, totoo, kung hindi sila magsalita sa mga bagay na ito, ay tunay na walang liwanag sa kanila. walang liwanag. Bakit walang liwanag? Sabi ni Kristo, I am the light, di ba? Ako ang liwanag. Kaya ngayon, kung hindi natin pag-aralan itong salita ng Panginoon, punta tayo sa ibang paaralan. Punta tayo. Itong paaralan ng sinabi ng Panginoon, sa atin ngayon, nagsabi siya dito, sa ating karawan, lalo na sa ating mga anak. Ano ang ibig sabihin? Papayag ba ang Panginoon na pupunta tayo sa the tree of knowledge? Kalooban ba niya ang pagpasok natin sa tree of knowledge? Ngayon, ang tanong, sa question number 2, saan itong tree of knowledge ngayon sa inyong pagkilala? Mabuting magkilala natin ito para hindi natin ma-aware tayo. Di ba? Kung hindi tayo makakilala nito, hindi tayo aware. Kahit tayo ay nag-aangkin, we are the church of God, we are the people of God, we are numbered of the 144,000. Pagdating ng Panginoon, I don't know who you are. Di ba? Katakot-takot mga kapatid. Saan ang ating mga anak? Yan ang tanong. Saan sila ngayon? Sa nabasayan natin. Anong sinabi ng Panginoon? Ang mga bata, ang sabi ng Panginoon ay property niya. Ang sabi niya. Ngayon, ano ang sinabi ng Panginoon tungkol na ang ating mga anak ay ating pinapunta doon sa the tree of knowledge? Anong sabi niya dito? Tingnan natin, nakasabi dito, nakasulat. 5:3 sa 30 na lang ako magkuha. Mayroon pang marami mga kapatid. Sa 30 na lang. Medyo madali ang 30. Malapit lang. Dito sa 30, ang sabi niya dito, iba yata. Ibang number yata. 29. Nagkakamali lang ako. Sorry po. Natagal-tagalan tayo. Kung hindi natin yan, maghanap tayo ng ibang kwan. Oh. Pero ito mga kapatid, ang sinabi, ang pinagbanggit dito, ang sabi, I promise you, ang isasabi talaga niya sa mga magulang, withdraw your children from the public schools. Why? Ang tinatawagan niya tayo na magtayo tayo. Kung kayo ay makapagtayo na, kung ikaw ay magpunta sa country living, nakatira na kayo doon sa country living. Diba? Ang sabi niya, dito, meeting house and the church hall sa 523. Kaya nga, 523 dito mga kapatid. Ayun tayo. 523. Anong sinabi diyan mga kapatid sa 523? Ito naman.
Next church call, it is time for the members of our churches to be instructed to withdraw their children from the public schools. The up mind of a child readily learn lessons of evil in companionship with children who have not been properly trained. Thus, many children are corrupted. Nakasulat sa MR, 10MR. Kaya mga kapatid, anong nangyari sa ating mga bata? Hindi lang yan. May masarap-sarap pa dyan na pagkasalita, mga kapatid, kung gusto pa rin natin. Pag-aralan natin. Ito ang pinaka-problema pa natin. Hindi natin pinaniwalaan ang Panginoon sa turo niya sa atin. Kasi, nag-angkin na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Pero ano ang ating ginawa? Ano ang ating ginawa sa ating mga anak? Ating ibinigay kay atin na natin. Basahin natin itong 17. Let us view the case correctly. Children are the heritage of the Lord and are to be so educated that they may be younger members of the Lord's family, prepared by proper instruction to serve the Lord in their childhood life. Shall the members of the church give means to advance the cause of Christ among others, and then let their own children carry the work of and service of Satan? Ano pala ang nasabi ko ng mga anak natin ay doon sa eskwelahan, sa public school? Carrying the service of Satan. Ang sabi pa nito patuloy, for a clearer perception. Ibig sabihin, dili mga ating mag-isip. For a clearer perception of what we might accomplish if we would learn of Jesus. Hindi man sila makalearn doon. Tayo pong magulang, hindi rin nakalearn. Pinadala natin na itong mga anak doon, ibigay natin sa sita. Diba? Ano ang sabi pa ng Panginoon? We may bring hundreds of thousands of children to Christ if we will work for them. Let all who read this word be melted. What is melted? Tunaw. Kailangan matusaw ang ating puso, mga kapatid. And subdued. Ano ito yung subdued? Overcome, conquer. Tungkirin natin, mga kapatid. Huwag na natin ipapadala ang ating anak. Time to withdraw. Ano ba yan? Withdraw from the public school. Ito, kahit ito na lang ang ating nabasa. Mag-isip-isip na tayo. Kasi noong panahon, ang aking mga magulang ay nag-aral sila sa eskwelahan. Noong panahon pa. Ano pang taon yun? Sabi niya, dalaga siya. Pero sa 1930 plus. Ganon. Ang sabi nila, pag mag-grade 5 na kayo doon, ay, ano na kayo? Yung bang, maging teacher ka na. Tama man siya sinabi dito. We can, maging naman. Kahit mailaw pa. Nako talaga mga kapatid, itong matanda na, mahirap na. Sabi ng iba rin, sa ating kapatid, kahit kanina, nag-usap kami. Sabi niya, mahirap na yan brother, hindi na, we are now in the troublous time. Sabi ito, we are living in the closing work of this perilous time. Ano sabi niya? When truth hath fallen in the streets, and equity cannot enter. What is equity? Equity.
sang-ayon. O yung tinatawag sa Bisayang kaangayan, o yung bang parang, ano sa Tagalog? Nakarapat-dapat. Cannot enter when he departed from evil, make it himself afraid. O tayo, pag umalis tayo sa evil, anong mangyari? Persecution. The great grand work. Ano ang sinabi ng Panginoon? The great grand work which grand work of preparing a people to stand in the day of the Lord is to be accomplished. The truth is light and power, and to present it so that impression will be made upon heart should be the work of our schools as well as our churches of the teachers as well as of the ministers. Sino ministro natin? Ano ang ating tinuro sa ating mga anak? Anong tinuro natin sa ating kapwa? We are deceiving them. Bakit? Ating turo ang salita ng Panginoon. Ako rin, deceive din ako dyan, pero kahit sa isdar, mga kapatid, ito na question na ito, kinukontra talaga nila ito. Bakit? Ayaw nila itong, ayaw nilang mangunawa dito. Ayaw nila. Kaya mga kapatid, marami tayong magkakamali. Sabi ng Panginoon dito para sa ating magkabataan, paralin ninyo, pero saan siya paralin? Ito ang turo ng Panginoon. Small children should be left as free as lamb to turn out, to run out of the doors, to be free and happy, and should be allowed the most favorable opportunities to lay the foundation for sound constitution. Parents should be the only teachers of their children until ilang taon? Until ilang taon? Hindi nyo narinig pa? Okay, ibigay natin. Until they have reached 8 to 10 years. Ngayon, nag-usap kami. Narinig ko rin yan, sinasabi mag-kinder tayo. Sinong turo yun? Turo ba ng Panginoon? Hindi yata, mga kapatid. Ligaw tayo. Ligaw tayo. Kaya kung hindi tayo maniwala kay Sister White, okay lang. Pero, basahan kita tungkol sa kay Sister White. 13:02. Sabi dito, ito ang matinding salita ng Panginoon. Pero dito, kasama yung third dito. Pero magtanong muna ako. Kahit itigil muna natin iyon, dito lang tayo. Pupunta tayo parang maiksi ang ating oras. Anong oras na ba dyan? Baka mag-lapse ako? 8 na. Punta na lang tayo. Kasi kasama pa rin. Under the 3 angels message pa rin ito yung mayroon diyang sinasabi kanina. What is Heaven-Born Enterprises? Matagal naman tayo sa katotohanan. Ano itong Heaven-Born Enterprise? Marami tayong mga tagapagturo sa katotohanan. Alam ba ninyo yung Heaven-Born Enterprise? Kung hindi, basahin natin ngayon. Ano yun? Ito, mga bagay na ito, ang tinanggihan ng Iglesia. Ang lahat ngayon nga nagpapadala, lalo na kanina sa ating mga anak, sa sanglibutan, ang ating God is the God of Ekron, si Moloch, ang ating Panginoon. Kaya ngayon, gusto nating alisin ang ating mga anak doon kay Moloch, ibigay natin sa Panginoon. Di ba? Yung sinasabi na tayong Heaven-Born Enterprise. Kasi ganito mga kapatid,
Pag hindi natin alam itong Heaven-born Enterprise, kaya para lang tayong nag-dreaming sa ating pananampalataya. Bakit may ang Panginoon pala negosyante? Ay, negosyante siya sa Revelation 3. Di ba? Bumili kayo sa akin, di ba? Sinabi niya. Oh. Ano itong Heaven-born Enterprises? Basahin natin ito sa 13:04. Napakaraming babasahin dito mga kapatid. Kahit na abot dito, parehas education pa rin. Education dito sa una. Ay, ang dami. Sabi dito, atin na lang itong paiksiin kasi ang panahon natin ay medyo, Sabi ng Panginoon, the Lord says to His people in America, when I send my servant to establish my work in the new field and build up the... basahin, basi. Hindi niyo alam kung ano yung seven word na sinasabi ko kanina, pero nandito sa baba. Dito sa baba. 13:04, 13:02. Pero ito ang patunay na ang Panginoon siya ang nagtuto. Sabi niya dito. Again, putulon na lang natin. Again, the word of the Lord come to me saying, I have spared your life to do my work. And wherever I send you, go. And I will send my angel with you. In a case, should you be feeble in your request, for the advantage of men. Wherever I send you, go and speak my words, I will be thy mind. Hindi tayo maniwala kay Sister White. I will be one, sabi ni Kristo, ako ang sa iyong isip, I will be thy mind. I will be thy judgment. Di ba? Sabi niya, all the advantages are mine. The means and the facilities are mine. And this should be no withholding. Sabi ng Panginoon. But, ano ang nangyari? Selfishness, a desire to control, has kept the advantage in one place so that everything is overbalanced. All, sabi dito ng Panginoon, all for means God designed you to have long ago pulled up my banner. Give honor to non-human instrumentality, but to God, that my name may be praised in the earth. The Lord, He is God, and before Him there is no other. My work in Australia has been greatly hindered, but go not forth in hesitancy. Huwag kang magmamadali rin, magpunta doon. I will be with you. As of my people, the means that should have gone to advance the work in the Australian field, and in the new world to which I have sent you. Kaya noon magbasa ako dito mga kapatid, tumutulo ang luha ko, ang tigas pala ng ulo ng bayan ng Diyos. Kahit saan ko magbasa dito mga kapatid, ang mga leader sa buong mundo ayaw talagang maniwala. Ayaw tumutupad, tanggihan si Sister White sa lahat na. Bakit tanggihan? Sisitan kasi nandoon na sa tinatawag na head. Sa head. Nakapasok na siya doon. Yung binasa kanina ng ating kapatid dito. Isang kwan. At malapit na siya matapos sa kanya. Diba? Nabasa niya. Yan, nakasulat yan. Nakasulat yan dito. Kaya mga kapatid, ito. Ang Heaven-born Enterprise, hindi ko nasabi pa. Saan naman natin ilagay ito? Ayo. Ito pa. Sige mga kapatid. Pakinggan nyo. Sabi dito,
Sister White was instructed during the night season that under the existing circumstances, it would be wrong for the transfer to be made. There were providences connected with the purchase of the property that should be recognized by those who take the magnificence of the institution until such a time as the General Conference may be in the position of to carry the burden of the Paradise Valley Sanitarium wholeheartedly and with freedom of spirit because of their conviction that the institution has been planted of God. Ngayon, saan ang atin? Question. Planted of God man pala ito. Ang sabi pa dito, until such a time as they are prepared to act nobly and generously as men of faith in the heaven-born enterprise. Until such time as those who assume control will have a desire to vindicate and the reliability of the words that have been spoken regarding the work of this institution is to do in the world until such time as the brethren of Southern California are prepared to take over the Paradise Valley Sanitarium as this visit. The present stockholders will in all probability be inclined to hold the property and a wise steward fulfill their God-given trust. Ano pala ang binakwan nito mga kapatid? Binabanggit? Sanitarium is, ano ang inyong nalalaman sa sanitarium? Is Heaven-born enterprise. heaven-born. Mayroon pa isa. Sanitarium are the right hand of the gospel. Kung wala tayong sanitarium, nag-message tayo without power of God. Ito ang manguna, sanitarium. Kasi ang sanitarium, mayroon itong kasamang tinatawag na mission, yung siniseminary niya. Medical missionary, kasi ang medical missionary, sila under sa tinatawag sanitary. Sila maglakad sila, namimigay ng mga pamplitas, pero sino ang lalakad dito? Kaya ayaw ito ng mga organized church. Bakit? Ministers and the canvassers, yung tinatawag doctor, itong tatawag physician evangelist, o ano, yung mga medical evangelist. Yun silang magsama mag-house to house. Pag dating nila sa bahay ng kanilang napapuntahan, may mga sakit. Ipanalangin nila at akitin nila dahil kanila. Doon sila hubugin sa sanitaryo, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, umaga, tanghali, hapon. Gamutin ang kanilang espiritual, gamutin din ang kanilang material. Pag-uwi nila, mga kapatid, umuwi na sila kasi gumaling na sila. Ay malaki ang katunayan. Sila po ay nahasikan na ng katotohanan. Pero ngayon ang ating ginagawa, man-made itong ating ginagawa, hindi ito sa Panginoon, order ang ating ginagawa. Kaya magsisi tayo mga kapatid. Gawin natin ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, kawawa lang tayo pagdating ng Panginoon. Ay, magpresinta tayo sa Kanya. Panginoon, di ba, nangaral din kami, Panginoon, ganito. Ay, sabi mo, kita kilala. Bakit? Hindi natin kilala ang kanyang gawain. Hindi natin kilala ang kanyang gawain. Kaya yun, isang bagay mga kapatid, na hindi tayo mapagbigyan ng Panginoon. Basahin natin ang 471. 471 dito, ito ang sinasabi.
the end of all things is at hand, sabi ng Panginoon. The signs foretold by Christ are fast fulfilling. The nation are angry, and the time of the day, the deed has come, that they should be judged. There are stormy times before us, but let us not utter one word of unbelief or discouragement. Let us remember that we bear message of healing to the world filled with sick sin souls. May the Lord increase our faith and help us to see that the desires us all to become acquainted with ministry of healing and with mercy seat. He desired the light of His grace to shine forth from many places. We are living in the last days. Troublous times are before us. He who understands the necessities of the situation arranges the advantages should be brought to the workers in the various places to enable them more effectually to arouse attention of the people. He knows that the needs of the necessities of the feeblest of His flock. Yan, mga mahina, mga flocks ng Panginoon, grupo. And He sent His own message into the highways and byways. He loves us with an everlasting love. Oh, ilang beses na, love pa rin dyan, no? Everlasting love, no? Diba? There are souls in many places who have not yet heard the message. Henceforth, medical missionary work is to be carried forward, and earnestness with which it has never yet been. Hindi pa nagawa ito. Never yet been done. Nagawa na ba natin? Hindi pa. This work is the door through which the truth is to find entrance to the large cities, and sanitariums are to be established in many places. Diba? Hindi isa lang. Sanitarium work is one of the most successful means of reaching all classes of people. Our sanitariums is the right hand of the gospel. Kung wala tayo, matagal na tayo na reform na daw tayo, pero wala tayo ganon, nangaral tayo ganito, paugat tayo talagang totoo ito, kami totoo. Wala naman pala tayong pinatayo kasi ito man siya ang right hand of the gospel. Paano tayo magkabigmisa? Wala. Ang sabi ng Panginoon, encircle the globe. Diba? Nga pwede niyong patigalin ako. Kung mayroon kayong tanong, sagutin natin. Kung wala, ay okay lang. Gaganda. Diba? Sabi dito, sa 914, page 914 mga kapatid, encircle the globe. Napakaraming ito, education and sanitary mga kapatid. 9:14. Ito ha. The message given to all our people regarding the extent of the work as published in the Testimonies for the Church, Volume 7, page Patriarchs and Prophets 51 to 59. I here repeat to you also a few words from the page 62. God has qualified His people to enlighten the world. He has entrusted them with faculties by which they are extant. Oy, mahina. Narinig ba ninyo mga kapatid? Baka hindi. Kasi wala namang mic para sa ganito. Ang sabi ng Panginoon dito, extend His work until it shall encircle the globe. In all parts of the earth, they are to be established. Sanitarium, schools, publishing houses, and kindred facilities for the accomplishment of His work. Sinong gawain to?
sa Panginoon. Ilan ang taon tayo naglingkod sa Panginoon? Mayroon tayo dito. Kaya nga, in the balance of the sanctuary, anong masabi ng kanya? In the balance of the sanctuary, you are fine. Nagpaaral pa tayo sa ating mga anak, maliit pa, nandun. Ang tanong, ako ang magtanong sa inyo. Kayo ang aking pasagutin. Tinawag man ng Panginoon ang paaralan ng sanglibutan datriog na loob. Pwede ba tayong maglingkod sa Kanya? Maglingkod doon sa tribunal, magtuturo tayo sa ating mga sa lahat ng mga profesional, lahat ng nag-aaral doon. Pwede ba tayong makapasar tayo? Pwede tayong mag-aral sa salita. Pwede tayong maging... anong sabi ng Panginoon? 15:01. Anong sabi ng Panginoon dito tayo sa 15:01? Marami pang mga mababasa. Ito mga kapatid, nakakalungkot. Kaya ako magbasa mga kapatid di sa aming bahay noon. Umiiyak ako sapagkat itong mga gawain ito pinabayan ng bayan, nag-aangking bayan ng Diyos. Isdaran pa ako mga kapatid, gusto ko sanang ipairam nito pag magdala ako ng aklat nito. Huwag yun ko sa dito. Oh. So, alam nila kung sigurong luman? Bakit? Ay, huwag yan pa, pagbigyan. Sabi dito, patuloy na lang natin. Napakaganda man dito rin. Those who regard as essential knowledge to gain along the line of worldly education. Sino? Saan yung worldly education? Are making a great mistake. Oh, mali na. One which will cause them to be swayed by individual opinion that are human and erring. To those, pakinggan nating mabuti mga kapatid at ating ilagay sa ating puso. To those who feel that their children must have what the word calls the essential education, I would say, bring your children to the simplicity of the Word of God and they will be saved. Sabi niya, we are going to be greatly scattered before long, and what we do must be done quickly. Sabi ng Panginoon, the light has been given me that the tremendous pressure will be brought upon every Seventh-day Adventist. Tayo ang tanong, Seventh-day Adventist ba tayo? Sige, Seventh-day Adventist. Ang sabi dito, with whom the Word can get into close connection, we need to understand these things. Those who seek the education that the world esteems so highly are gradually led farther and farther from the principles of the truth until they become educated worldly. Ano? Na-worldling sa siya. Mananampalataya yan. Educated worldling. And what a price, sabi dito, and what a price have they gained their education. They have parted with the Holy Spirit of God. Sinong Espiritu nandun? Pag mag-aral ka doon, ipadala mo ang anak mo. Sabi ng Panginoon, ibinigay mo ang iyong anak sa tabi ni Satan. At si Satan na magturo sa kanya upang maging ano siya? Yes. Kahit ito sa ating iglesia, gulo tayo sa ating pananampalataya. Bakit? Galing doon. Nahubog na ni Diablo. Pagdating dito, gamit pa rin siya ng Bible, Spirit of Prophecy. Pero Laodicean condition, cold or hot, mixed together, anong sabi doon? Sabi ng Panginoon, I will not. I will spew it
out of my mouth. Kaya tayo ngayon, subject pa tayong spew out of his mouth. Bakit? Hindi natin ito nagampanan. Kaya meron ba? Napakaganda ito. Kasi yun ang sinasabi nila. Pag nakagraduar na, ano nang gagawin natin? Sabi ng Panginoon, and there are some who having secured the worldly education, think that they can introduce into our schools. Pwede ba? They can introduce into our schools. But Let me tell you, that you must not take what the world calls the higher education and bring into our schools and sanitarium and churches. I speak to you definitely, this must not be done. Ano ang gamit sa Panginoon sa mga nakapagtapos doon? Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag niyong dalhin sa schools and sanitarium and churches. Out of order. Ano ngayon ang ating desisyon? Magtanong ako sa inyo, kung nababasa na ninyo ito, at alam na natin ngayon pa siguro ninyo ito narinig kasi matagal na ito tinanggihan. Doon sa hindi ko i-deliver ito. Dito lang. Kaya mga kapatid, ano ang ating masabi sa bawat isa sa atin? Tayo profesional ngayon. Profesional ba tayo sa Panginoon? O profesional sa sanglibutan? Kasapit tayo nito. Mamimili tayo. Ang ating Panginoon, pag nandun tayo sa eskwelahan ng sanglibutan, naglingkod tayo kay Diablo. Mabasa natin yan. Saan ba yung banda? Gadobikro, dito tayo. Worldly education is like the God of Ekron. Mulok, 1161. O dito tayo sa Ekron, 755, 905, 1196, and 1324. 1161. Tayo natin yun. Ito mga kapatid, pinaalam lang natin na hindi pa natin nakilala ito. Na kung tayo nagpaaral sa ating mga anak ito, Ang ating Diyos-Diyosan. May Diyos-Diyosan tayo. Nakalabag tayo sa first and second commandment. nakalabag pa tayo sa 9 commandments, nagsinungaling tayo na tayo ay totoo, pero sa harap ng Panginoon, hindi tayo mabilang. Kaya magkagulo-gulo sa pagsabi kahit sa tinatawag na ang kinatid. We are the 144,000. Pero sa totoo, zero tayo. Ano saan ang sinabi ng Panginoon? Ang kanyang bayan yun, the greater follower of Jesus Christ now to be found where? In the Protestant and the Catholic. Sabi ng Panginoon, doon sa Las Libel. Hiniram lang yung Las Libel, dahil ko sana, sabi niya, huwag ako mag-aral ko niya. Kasi bago pa siya, kayo binigyan ko na lang ng pagkakataon mo. Na maiiwan ko muna. Bakit? Gusto niya. Nagsasabi tayo ngayon ay source of God. Hindi, ang Panginoon hindi accept sa atin. Bakit? Paano tayo accept? Sino ang ating pinaglingkuran ngayon? Hindi pa tayo umalis doon. Ang ating dito mga kapatid. Dapat niyong malaman ito. Masakit-sakit ito. Pero, tiisin na lang natin. Tiisin na lang natin. Kahit masakit man, ang salita ng Panginoon, last na lang. Last. Ito ang nabasa ko sa Spirit of Prophecy, sa ibang Spirit of Prophecy. Ito ang pinagkaguluhan namin sa Islam ng mga leader. Kasi nagkagulo kami kasi nagalit sila sa akin. Bakit nagpadala ako ng message na ganito? Una. Yan, nag-reply siya sa akin. At saka binasahan ko siya sa libro. Nagalit. Bakit? Nagalit siya. Kasi hindi man silang mga leader tumutupad. Dito.
Ang sabi ko, dear brother, dito, paano sila maniwala sa akin na ako ay common man lang? Without possession, it is written, pero sabi ko sa kanya, it is written, the Reformation Herald, volume 48, number 3, page 23. Sabi dito, taught implicit obedience, taught of explicit obedience to the human word because they have a degree instead of being taught self-government and obedience to the Lord Himself. This prepares a person to easily follow the commandment of human being and not the commandment of God. People are also prepared to reject truth because it may come from simple, humble vessels without possession, emulation, honors, and degrees, the source of immense pride. Kaya pag nakatapos na kayo, kaya ang sinabi niya sa akin dito, sinabi niya sa akin na too much humbleness is pride. Ano? Totoo naman ako ay walang pinag-aralan na mataas. 6th grade lang ako. Nakagraduate ako ng 6th grade. 1967 pa. Na-erase na sa isip yun. Hindi ko na alam kung anong pinag-aralan namin. Kaya mga kapatid, hindi pinuri ng Panginoon ang mga profesional dito. Pero mayroon siyang hinihikay. Sabi naman niya, hindi lahat na nag-aaral ay kuhan sila, yung tinatawag na disqualified. Mayroon ding qualified, yung mga convert. Pero yung nag-aral, reform na, nag-aral simulang umpisa hanggang walang espiritu yan. Iniwanan na ng Panginoon. Kaya, ngayon mga kapatid, kahit masakit man ito, gamot ito sa atin. Ginamot lang tayo ng Panginoon, gusto ng Panginoon. Gumaling tayo. Diba? Masakit man yung kapatid ang kuhan, tinatawag pag magpagamot tayo, nag-aaray-aray man tayo pag gamutin tayo. Ganun lang yan. Kaya ito mga kapatid, at nakita ko ang oras natin ay medyo 8:26. Mayroon pa bang sinong magtanong mga kapatid tungkol dito sa ating napag-aralan? Sino ang hindi nakaunawa at mayroon siyang negative? Hindi natin siya sabihin, hindi siya sagutin. Pakinggan natin siya. Sapagkat kailangan niya ang sagot. O kang gumaling. Marami pa sana, kung basahin ito, napakaganda, napakarami pa. Pero hindi natin maubos to. Pero papayag ako, pag-ubos na hanggang alas 12, payagan kita, hindi ko alis dito. Kung kaya niyo. Kaya ko rin. Alas 12 tayo pipigil. Basta, kagaya sila sa kanila ni San Pablo noon, magdamag. Reklamador tayo ngayon. Bakit? Kulang tayo ng panampalataya. Si Abraham, 3 days ang lakad. Day and night. Day and night ba yun? 3 days lang talaga. Di pagkagabi, pahinga sila. Ihandog ang kanya pang anak. Masakit pa masyado sa kanyang puso na tinanong siya sa kanyang anak, Ama, sabi ng ama naman, narito ako anak. Sabi, narito na yung kahoy, pinasan. Narito na yung apoy. Ayun o, kung anong klaseng apoy niya sa una, gaya sa ating yung lighter o posporo. Yung saan yung tupa na ating ihandog? Sabi ng ama, sa sakit ng puso niya, na tinanong siya sa anak niya, na ibig sabihin, binuhay ng kanyang anak na ano ang ihahandog natin? Sabi niya, God will provide. Pero alam na niya naman, ito, siya na ang provision. Pero tungkol sa kanyang panampalataya sa Panginoon, even my son will die. I know the Lord. Oh, na mapaibalik niya sa kanya ang kanyang buhay. Kasi napakamahal mo na, sulong anak mo.
lalo na anak sa pagkatanda. Pero yung ilagay na niya ang mga kahoy doon, nakagawa na siya ng handugan. Hindi ko na lang banggitin kung saan sulat, kayo na lang. Pagkatapos nila mga kapatid na nihanda na, sabi ng ama, tumayo ka na. Tayo ang anak. Kinuha ang kamay. Oh. Sa harap pa nang nilagay. Ganun. Pagkatapos tinalian. Pagkatapos binuhat. Ang anak kasi masunurin. Kagaya pa natin yung nag-aral sa eskwela, takbuhan na tayo. Talagang ayaw na. Kaya mga kapatid, lang si Isaac. Nag-asa sa kanang ama. Mahal siya masyado, hindi nga siya nakatikim gaano ng palo. Pero nung panahon na yan, na siya inahandog na doon. Tinakpan ang kanyang mukha at kumuha na ng punyal kay patayin na siya. Pero anong sinabi ng Panginoon? The angel will come. Holy sabi. Ay no, ang tinig sa langit, ano narinig niya? Nakilala na kita. Subok ko na ngayon. Oh. Ang iyong pananampalataya. Kaya lumingon ka sa kaliwa. Tingnan mo, may isang lupa. Tama yung sinabi ni Abraham. God will provide. Halili sa kanyang anak, na kanyang mahal masyadong anak na sana mamatay na siya. Hindi pala, sinubok lang siya ng Panginoon. Hindi temptation. Trying. Try lang. Tried. God tried him. At saka nangyari, pasado. Kaya tayo ngayon, pasado kaya tayo. Sa katagal na natin na reform, sa pangalang reform, hindi pa tayo nakakaalam dito sa sinabi dito. Anong dahilan? Mga sinungaling ang ating mga ministro. So totoo mga kapatid, mga sinungaling. Nagbasa sila ng Spirit of Prophecy. Hindi nila basahin yung mga hindi sangayon sa kanilang turo lang. Kaya ang mga member nila, sabihin nila ganito ang sabi, love, 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 love. Na love, love na lahat mga kapatid. Pero tingnan mo, pagdating ng Panginoon, bakit hindi tayo kasali doon? Kasi hindi tayo, anong sinabi ng, kaya ang sabi doon sa John 5:39, search the scripture, for in them you think you shall have eternal. Paano kayo magkaroon ng eternal life? Kung hindi ka mag-aral, nag-asa lang kayo, nagpakinig lang kayo, tamad kasi, tamad akong mag-aral, tamad akong mabasa, wala rin ang tayong ganito. Di ba? Paano kung matuto? Sinong mayroon? Hindi rin nila binasa lang. Pinili lang nila, mag-sermon sila, ganito. Lalo na sa laptop. Piliin na lang. O pindot-pindot na lang. Ako mga kapatid, wala akong laptop. Kaya kong magbili sana pero hindi ko ginawa. Saan ko inilagay ang pera ko? Kung mayroon ako, alam ko mga kapatid, we are the steward of the money of the Lord. Ang ating ginawa ay ninakaw natin palagi. Sabi doon sa Malakay, kinanakaw natin ang pera ng Panginoon. Kahit na ang ikasyam, sabi ng Panginoon, nabasa ko doon sa tinatawag na Councils of the Stewardship. Ang ikasyam na number ng pira mo, nakuha, nabigay mo na yung pang-sampo. Kung ayon dito kay Sister White, sa nabasa niya, the second tithe is appropriate ibayad, igastusin para sa church court. Pero ang sabi doon, we are the steward. Kaya ang aking kita ngayon, mga kapatid, umalis na ako sa Israel kung may pira ako. Hindi na ako nagbibigay ng tithe. Sundin niyo ako kung ayaw niyo. Hindi na ako nagbibigay. Anong binigay? Anong gusto niyo? Kalahati sa aking makita mga kapatid, sobra pa sa kalahati, mapunta sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo siyang ibibigay ko. Kukuha lang ako ng kunti. Hindi ko sabihan ng anak ko na ganito ang aking pinatakbo sa pira. Magsabi sila sa akin,
Papa, may pira ba kayo? Naman. Sabay, dagdagan natin. Hindi nila alam mga kapatid. Kuhan sila dito sa aking mga screenshot. Nakita nila pala, nagpapasa ako ng pira. Ano sasabi? Nagpapadala ka ng pira doon. Tama, doon ako nagsuporta. Ayaw ko dyan sa isdar. Bakit? Hindi naman yan tumutupad. Hindi nila alam. Mabuti lang, 10,000 lang nakita nila. Kasi hindi na nakita lahat na malapit na malaki-laki na. Kaya mga kapatid, basta sinabi ko sa inyo na ang more than 50% of my income ay bibigay ko. Hindi naman ako kahit na ako mahirap, pwede akong magtabas, pwede akong magdamas, pwede akong mag-tile, pwede akong magmasa ng simento, pwede rin ako kumasahin kaya matanda na. Maraming magagawa. Kahit doon sa anak ko, nagtrabaho rin ako mga kapatid, kahit na mataas yung kanyang yung pader niya, 10 feet, nagpipinis pa rin ako doon pag magpunta ako doon. Kaya mga kapatid, ito ang ating sabi. Pakinggan ba natin ang Panginoon sa ngayon sa ating narinig o magpatuloy tayo sa ating layunin? Sabi ng Islam, kahit na mayroong nababasa, brother, patuloy rin kami doon kasi wala tayong espiritu. Sabi ko, brother, milyonaryo ang mga reform ngayon. Magkano ang income ni brother? Yung junior tata at dalawa silang magkapatid. Tag 40 million a month ang net income. Pero sabi niya sa akin noon, brother, gawin natin yan pagka mayroon na kaming pira. Pero yung may pira na, wala na. Kaya ngayon, tayo sa harapan ng Panginoon, mga nanakot pa. Nag-aangkin tayo, hudas pa rin tayo. Nag-aangkin tayo, kutungan pa natin ang Panginoon sa kanyang pira. Pero panahon na ngayon magsuporta. Sabi dito mga kapatid, hindi na natin mabasa. Wala na pong panahon. Time na siguro. Kaya ating pasalamatan lang ang Panginoon na siya po ang nagbigay sa atin ng pagkakataon. Pero dapat tayo, kailangan tayong magkakaisa. Mag-support tayo sa church school, sanitarium, food factory, and publishing houses. Kung hindi tayo magsuporta, mayroong sinasabi ang Panginoon dito. Kaya, sa timbangan ng langit ay sumpungan tayo ng kulang kagaya kay Pero. Kaya hanggang dito, purihin ang Panginoon. At bago tayo pwede tayong manalangin. Hingin natin ang prayer. Ikaw Luluhod tayo po